let's continue to open our hearts and sing. No eye has seen, and no ear has heard, and no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over once again. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heavens, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Let's declare no eye has seen and no ear has heard the glory of our Lord. And no eye has seen, no ear has heard, and no mind can know what God has in store. So open up heavens, open it wide over your church and once again for the very last time. And no eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and for the very last time. And no eye has seen, no ear has heard. Be amazed of what God is doing in our lives. What God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your spirit, Holy Spirit. We thank you for your presence. Come on, church. The Spirit of the Lord is in our midst. Acknowledge Him in your hearts. And lift Him up in this place. Oh, Holy Spirit, rain down. Oh, hallelujah. Oh, Holy Spirit, take complete control. Oh, can we sing this song for the very last time? Holy Spirit, rain down. And Holy Spirit, rain down. Rain
down. Let your power fall. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit. Naniniwala po ba tayo na sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli? Amen. At higit sa lahat, naniniwala po ba tayo na dahil doon, tayo ay pinalaya at tayo iniligtas na ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Let's continue to sing for all of His done. Sing this song once again. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Oh, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live. The Father's only Son, He lives, and you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all, let's declare you live, and you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Oh, thank you, Lord, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Once again, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. For the last time, 'cause you came near, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all, let's continue to declare you live. You live, you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done.
Alam niyo po mga kapatid, while I was reading this verse in the Bible, I was really blessed. Nung nakita po ni Mary Magdalene, maging ni Mary na nanay ni James, yung wala ng tao na tomb. May nakita po silang anghel. And at first, they were frightened. But sinabi po sa kanya, "Do not be afraid. I know that you are looking for Jesus. The soldiers killed him on the cross, but he is not here. He has become alive again." Kaya mga kapatid, the Lord we serve and the Lord we worship is alive. And He is worthy of our praise. He is worthy of all glory, of all honor, and all adoration. So let's sing, "Worthy is the Lamb." Hallelujah to the Lamb. And Hosanna to the risen King. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. By His stripes, oh, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. By His blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Come on, church, let's sing hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. 'Cause death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. By His blood, oh, we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Oh, He has won our freedom. Jesus has won it all. Oh, let's sing hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah.
is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. Now without any instrument, our God is risen. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on. With full declaration, our God is risen. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on and hallelujah, you have won the victory. Oh, hallelujah, you have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Now, before we end this worship to our living God, can we sing that He is worthy? Can we sing that He deserves all praise, that He deserves all honor? Oh, worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Come and lifted up. Oh, Jesus, Son of God.
Let's lift him up in this place and sing. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. He was seated on the throne. On the throne. We crown you now. We crown you now. We crowns you victory. He is high and lifted up. High and lifted up. In Jesus, Son of God. The dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, thank you, Jesus. Lord, we thank you for what you've done at the cross. And now we glorify your name. For you have risen and you are alive in our lives in this church. So receive all the glory, honor, and adoration that is due only to you, our living God. Let's say hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's give the best clap, offering of praise to our living God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa oras pong ito ay isang mapagpalang umaga po sa atin sapagkat kahapon ay lahat po ay umaalala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ngayong pong linggo ngayon ay inaalala pa rin ng marami ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. So ngayon pong umaga ay nais ko pong ibahagi ang salita ng Panginoon na pinamagatan po nating God's Faithfulness at the Cross. At ang subtitle po natin is The Redemptive Works of Christ. So ano po ba ang redemptive works of Christ? Pag atin pong tinignan ang sinasabing salitang ito na redemptive works of Christ, the redemptive works of Christ, it refers to His death, yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang burial, yung kanyang resurrection. At dito po ay nais ko pong buksan ang inyong mga Biblia. Kung kayo po ay may dalang Biblia at bato-bato sa langit sa susunod, magdala po tayo ng Biblia sapagkat ito po ang ating mga, kumbaga sa dyan po nakalagay ang lahat ng baon po nating pagkain espiritual. Amen? So kung meron kayong mga cellphone, buksan ninyo ang inyong mga cellphone para sa mga pagbukas po natin ng ating Biblia. Sa 1 Peter chapter 1, beginning verse 17 hanggang verse 21. Verse 18, beginning verse 18 hanggang 21. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, ay tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Verse 21, dahil kay Kristo,
sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan na itong buhay na minana po natin sa ating mga magulang. Sinasabi ni Apostol Pedro ay walang kabuluhan. Walang kabuluhang pamumuhay. So nung una tayo po ay nabubuhay ng walang kabuluhan sapagkat tayo pong lahat na mga nilikha ng Diyos na kung saan nung una ay napakaganda ng plano ng Diyos, subalit dahil sa ating mga ninuno na sina Eva at Adan ay nagkasala, tumalikod sa Diyos, lumayo sa kalooban ng Diyos, lumayo doon sa pinakamagandang plano ng Diyos para sa sanlilikha at sumuway. Nagkaroon po ng tinatawag na pagsuway doon sa ipinag-uutos ng Diyos. Na kung saan nakabilin-bilinan ng Diyos ay huwag mong kainin ito. So ang Diyos ay nagsabi lahat pwede mong kainin, huwag lamang ang bunga ng punong ito. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Lahat ay pwede mong kainin. Maliban lang sa bunga ng punong ito. Kaya nga, dumating sa panahon na ang tao o ang sanlilikha ay nagmana. Nagmana po tayo ng pamumuhay na walang kabuluhan. Naging walang kabuluhan ang ating mga pamumuhay. Subalit ang Diyos po ay tapat. Tapat ang Diyos. Mula noon, alam niyo po ba sa Genesis chapter 1 verse 15 ay gumawa na ang Panginoon ng daan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, ang Diyos ay nagano ng tupa noon para pantakip sa kahubaran ng tao during that time. Sa Genesis pa lamang, the moment na sila ay nagsabi sa Diyos na hubad kami, ang Panginoon ay gumawa na ng paraan para ang kahihiyan at kahubaran ng kanyang nilikha ay matakpan. Subalit dahil patuloy na umiinog ang henerasyon na kung saan nilikha ng Panginoon ay patuloy sa pagkakasala. Kaya nga dahil sa katapatan ng Panginoon, hindi nagbago yung kanyang katapatan mula noon hanggang ngayon. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa gayon ang sanlilikha ay magkaroon po ng tinatawag na kalayaan doon sa kasalanan. Magkaroon po ng kabayaran o yung bayaran ng Diyos, yung tubusin ng Diyos, yung ano bang Tagalog ng penalty? Kaparusahan. So, bayaran ng Diyos or tubusin tayo doon sa kaparusahan na dapat sana ay tayo po ang dumanas. So dahil doon sa katapatan ng Diyos sa atin, ang Diyos ay nagsugo upang tayo po ay tubusin sa lahat ng pagkakasalang ito. Kaya nga po, yung redemptive works of Christ ay napakahalaga. Na hindi po ito dapat binabaliwala ng sinuman. Kaya nga po, yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay
nagpapakita na tayo nga po ay patuloy na nagkaroon po ng kalayaan. So sinasabi po rito sa Galatia 3, talatang 13, sinasabi po rito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So ang ating Panginoong Jesucristo ay naging, sumpa para lamang po sa atin. Para tayo po'y makalaya doon sa kautusan. Sapagkat kapag may kautusan, merong pong paglabag. At kapag may paglabag, merong kasalanan. Amen po ba? Kaya ang Panginoon, lahat ng kahihiyan o yung sumpa na dapat tayo po ang sumpain, pero inako ng Diyos yun doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Isip-isipin po natin kung ano itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tinitignan ko po yung kagabi na nakapanood ako bago ako matulog eh. Ang daming mga nagpipinitensya kung ano-anong mga style na nilang ginagawa ngayon. Ngayon nakakakita ko ganun ng ganun sa likod eh. Dati ganun lang po yun eh. Nung bata ako, ngayon meron ng style na ginaganon pa nila sa likod nila eh. Nakapanood po ba kayo kahapon? Hello, sound check. Mataas yung gain. Talagang gaganon tapos gumaganon-ganon. Tapos yung isa naman, nakadapa, hinihila naman siya, pinagpapapalo ng lahat. Tingnan po ninyo yung ginagawa ng mga tao. Hindi po ganon ang nais ng Panginoon. Minsan lamang ginawa ng Panginoon na pahirapan yung kanyang sarili. At wala na pong pwedeng gumawa nun. Siya lang. Kaya nga po dito po sa Ephesians chapter 1 verse 7 ay sinasabi po rito, in Him, sa Kanya, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Kaya nga po dahil doon sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay tinubos ng kanyang dugo upang tayo po ay mapatawad sa lahat ng sala natin noon, ngayon, at sa darating na panahon. Kapag ikaw at ako ay sumampalataya sa bugtong na anak, ang sabi po ng Ephesians chapter 2, it's not by our own works. It's not by our good works. Kaya nga yung ginagawang pananakit ng katawan upang matubos ang kasalanan, hindi yun ang daan para tayo'y mapatawad. Magpapapako ka sa krus, hindi yun ang daan. Pahihirapan mo yung sarili mo, magpipinitensya ka, maglalakad ka ng pagkalayo-layo mula rito hanggang doon sa Pampanga. Hindi yun ang daan. The only way ay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sinasabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, tayo ay natubos na. We are redeemed. Tinanggap na po natin ito. Amen po ba? At kung kayo ay merong panata, nasasabihin nyo, panata ko to sa mahal na araw, hindi na po iyan. Minsan lamang ginawa ng ating Panginoon yan at hindi na ito mauulit. Kapag ikaw at ako ay sumampalataya dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ikaw at ako ay tinubos na. Amen po ba?
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, tinubos ka na ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Anak, Tagalog ang ilagay mo dyan. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Tingnan po ninyo ha. Christ Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Tandaan po ninyo, kahit anong gawin mong pagiging matuwid, pagiging banal, at tayo po ay mapatawad sa kasalanan, hindi ito dahil sa ating sariling gawa. Kundi ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ito po'y karunungan. Karunungan mula sa Diyos. Kaya nga, makikita po natin na ang Panginoon ay patuloy na talagang napakabuti niya sa atin. Pag inisip-isip natin, binulay-bulay natin, kung gaano katapat ang Diyos. Tignan po ninyo, tayo na walang kabuluhan, pero tignan nyo, ginawang karunungan pa ng Diyos. Naging karunungan po ito sa bawat isa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ito po ay makita po natin na ang katuwiran, ang kabanalan, at katubusan ay hindi dahil sa atin. Kaya yung pong mga pinatalino ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, yung nakakaunawa, naintindihan po natin ang salita niya. Amen po ba? It is wisdom from God. Kaya nga kapag naintindihan po natin to, hindi tayo nagiging matuwid on our own righteousness. Naging matuwid tayo because He is righteous. Amen po ba? Alam niyo po ba, walang kasalanan si Kristo, pero naging makasalanan siya. Kaya the fact na ang ating Panginoong, ang ating Diyos Ama, nung panahon na nasa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesucristo, kapansin-pansin na nagdilim yung kalangitan. Bakit? Talagang hindi maatim ng Ama yung lahat ng kasalanan na inako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tingnan po ninyo, lahat ng kasalanan ay inako ng Panginoon. Naging makasalanan siya alang-alang sa atin. Kaya yung righteousness na meron si Christ ay lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay nagkaroon po ng katuwiran. Kaya tayo po ay matuwid na. Pinatuwid na ng ating Panginoon. Kung noon hindi tayo matuwid, pero ngayon ay pinatuwid na ng Diyos ang ating buhay. Kung noon ay hindi tayo banal, walang kabuluhan nga eh. Tama po ba? Wala tayong kabuluhan noon, pero salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan, doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita niya, naging banal po tayo. At tayo po ay natubos. Sa Titus chapter 2 verse 14, Jesus, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself, tingnan po ninyo to purify for Himself, siya mismo, hindi o tao. Kaya uulit-ulitin ko po sa inyo, hindi po yung mga nagpipinitensya, ano-anong pinaggagawang paghampas sa katawan. Talagang pinapasakitan ng maigi yung katawan.
Siguro maraming kasalanan. Hindi ng palo eh. Tapos pagka wala daw dugo, ibig sabihin walang kasalanan, pero pag maraming dugo, tama ba? Pag madugo. Parang narinig ko lang yun, pero hindi ko maintindihan yung ano eh. Pag madugo, di ba? Tignan po ninyo ito. Sa Titus chapter 2 verse 14, Jesus who gave himself for us to redeem us from all. Ibig sabihin lahat, all wickedness, lahat ng kasamaan, and to purify for himself a people that are, ano po yung nakasulat diyan sa Tagalog? Yung English po ba yung nakalagay? Tagalog. Ano po yung Tagalog diyan? Dito ang nakalagay, that are His very own. Diyan po sa Tagalog, ano nakalagay? Ha? Ano na? So tingnan po ninyo, wala tayong makikitang gawa ng tao. Tama po ba? Hindi mo makikita ang anumang ginawa ng tao para siya ay matubos sa kanyang kasalanan. Kaya, bakit po kaya ginawa ito? Upang sa gayon ay walang may pagmalaki ang sinuman. That no one can boast. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 9. No one can boast. Walang sino mang pwedeng magmalaki. Dahil sa ginawa ko, matuwid ako. Dahil mabait ako, matuwid ako. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Sapagkat siya lamang ang talagang tunay na gumawa po nito. Ngayon, ano po ba ang makikita po natin dito po sa redemption? Tignan po natin, para lubos nating maintindihan. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, makikita po natin yung tinatawag na substitution. Doon sa the redemptive works of Christ ay makikita po natin yung substitution. Noon, alam niyo po ba na ang ginagawa ng mga tao noon ay merong batas ang Panginoon na pamamaraan para sila po ay mapatawad sa kasalanan. Naghahandog po sila ng mga tupa, naghahandog sila ng mga dugo. Talagang ang altar ay meron pong dalawang parte. Merong Holy of Holies, yung dakong kabanal-balalan, at yung merong pong unang layer na kung saan ito po ay ang mga pari ay talagang sila ay merong ritual na ginagawa. At kapag ka ang mga pari na pumapasok doon, meron po yan mga tanikala. At meron ding bell yan. May bell yan. Kaya kapag naglalakad sila doon, pag hindi mo na naririnig yung bell, ibig sabihin yan, patay na yan. Hindi naging karapat-dapat at kalugod-lugod yung kanilang paghandog. Kaya napakahirap. Sobrang hirap. Walang sino mang makapasok doon sa Holy of Holies, doon sa dakong kabanal-banalan. Kasi nga, walang sinumang matuwid. Sabi ng Romans 3 verse 23. Kaya, kung makikita po natin dito, yung pamamaraan na iyon, nagkaroon po ng tinatawag na substitution. At ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yun. Christ bore our sins in His own body on the cross. Siya mismo. Kaya nung time na nandun siya sa krus ng Kalbaryo, nung siya po ay nagsimulang mamatay at muling nabuhay, yung redemptive works of Christ, alam niyo po ba na napunit po yun eh. Makapal yun. Yung pinaghati na kung saan walang pwedeng pumasok ng basta-basta doon. Kaya kung mapapansin po ninyo, bakit tayo ngayon dito? Darating tayo sa church.
Sasamba tayo. Pero hindi tayo namamatay. Walang namamatay po sa atin. Malaya tayong makapasok doon sa dakong pagsamba. Di ba? Pero alam niyo po ba na dahil nga sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, alam niyo kahit na tayo ay mga mahihina, kahit na tayo ay mga nagkakamali, tandaan niyo po ito ha, kahit na tayo nagkakamali, malaya tayong makasamba sa ating Diyos. Kasi bakit? Pinutol na ng Panginoon yung wall na naghahati para ikaw at ako ay makapasok doon sa dakong kabanal-banalan. So malaya kang makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos na kahit na ikaw ay nagkamali, kapag lapit mo sa Panginoon ay ang Diyos po pag nakita niyang lumalapit ang isang tao, sumasamba sa Panginoon, naglulumuhod sa Kanya, hindi mo na kailangang magdala pa ng dugo, ng hayop, para ihandog mo sa Diyos, para tayo ay matubos doon sa ginawa natin kasalanan kahapon. Kanina. Tama po ba? Nakikita niyo po yung yung nagawa natin kasalanan nung nakaraan. Mga kapatid, hindi mo na kailangan magdala ng handog na haing handog sapagkat meron na pong substitution na ginawa ang ating Panginoon at siya po yun. Siya mismo. Inako na ng ating Panginoon kaya nahati na po yun. Kaya tingnan nyo, pagdako natin sa loob ng pwede kang lumapit ikaw mismo, Panginoon. Lumalapit ako sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Malaya tayong makakapasok doon sa biyayang trono ng Diyos. Kaya nga, salamat sa Panginoon nung nahati ito. Talagang wala na po yung batas ng mga Hudyo na kailangan maghandog ka sa mga pari o yung pari ang magdadala doon. Hindi ka pwedeng maghandog doon. Ang mga pari lang. Pero ngayon, pwede mo nang gawin na lumapit sa Panginoon ikaw mismo. Amen po ba? Pwede tayong lumapit. Kasi bakit? Wala na po tayo doon sa ilalim ng kautusan. At dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Pwede ka nang maghandog sa Panginoon. Ikaw mismo ang mag-aalay sa Diyos. Grabe, ang sarap nun, no? Ikaw mismo, lalapit ka sa Panginoon. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng mediator na tao. Sasabihin mo sa tao, Pastor, patawarin mo ako, nagkasala ako sa Panginoon. Diba noon, ganon? Pupunta tayo dun sa hihingi tayo ng tapos para lang lumapit sa Panginoon. Ngayon, hindi na. Kasi eto na po yung ginawa ng Panginoon. Ikaw mismo, lalapit ka sa Panginoon. Sasabihin mo sa Panginoon kung ano yung laman ng puso. Sasabihin mo sa Panginoon kung ano yung kondisyon mo. Alam ng Panginoon yon. Kaya ikaw at ako ay patuloy na tinubos ng Panginoon. Christ bore our sin in His own body on the cross. Pangalawang makikita po natin na components of redemption is freedom from penalty. Malaya na tayo doon sa kaparusahan. Redemption means the forgiveness of trespasses according to the riches of His grace. So yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, medyo mainit ngayon. Nararamdaman ko yung init dito sa likod ko. Kayo po dyan, mainit po ba dyan? Ha? Mainit, no? So, mas mainit po sa impyerno. Buti na lang dito, hindi ganon. Dito po, mainit. Diyan, mainit. Ako rin dito sa pwesto ko, dito, talagang, tumatagos dito sa Pero gayon pa man,
pinapainit ng Diyos yung ating pananampalataya. Amen po ba? Sapagkat nais ng Panginoon na hindi po tayo makakarating doon sa impyerno. Bakit? Hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa mga kanyang anak ng Diyos, tinubos ng Diyos. Amen po ba? So tignan po ninyo, tayo po ay biniyayaan. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, mapalad ka kapatid dahil sa biyaya niya, pinatawad ka na. Okay? So pinatawad na po tayo. Kaya wala tayong agam-agam, wala tayong bagabag, wala tayong pwedeng parang guilt feelings. Di ba? Yung guilt feelings. Pero tandaan po ninyo, wag naman po nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Amen po ba? Minsan dahil naririnig natin, pinatawad na yung kasalanan natin noon, ngayon, at sa darating na panahon. Pero yung pamumuhay natin, we are abusing God's grace. Tandaan po ninyo, mabiyaya ang Panginoon, pero tandaan po ninyo, huwag ninyong aabusuhin yung biyaya ng Diyos. Do not abuse. Kasi yung binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 1, si Peter ay nagsasabi doon kung paano tayo mamuhay. Anong klaseng pamumuhay dapat mamuhay ang mga tinubos? Pag binasa natin yung the whole chapter ng 1 Peter, sinasabi ni Pedro, ni Apostol Pedro ay kung paano tayo mamuhay. Kaya nga ikaw at ako ay nakakaalam. Dapat ko bang ipamuhay ito o dapat ko bang ipamuhay ito? Ano po ba ang dapat pamumuhay na meron tayo? Mamuhay tayo ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po yan sa the redemptive works of Christ. Yung life of Christ. Yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon na kung saan yung humility, yung forgiveness, yung love, yung care, passion, yan po yung mga ipinakita ng ating Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. Kaya nga po sa atin, what kind of life na dapat po nating ipamuhay? Kaya nga, ito po yung wag ho nating abusuhin yung biyaya ng Diyos. Amen po ba? Even yung pagbibigay sa Diyos. Alam niyo po ba yung pagbibigay sa Diyos? Ibigay mo kung ano yung nararapat na ibigay natin sa Diyos na malulwalhati ang pangalan ng Diyos. Time, treasure, talent. Time, treasure, talent. Paano mo ibigay sa Diyos yan? Paano mo ihandog sa Panginoon yan? Tandaan po natin, hindi na kailangang ipaliwanag pa sa atin ng isa-isa. Tandaan mo, nalulugod ba ang Diyos sa iyong oras, sa iyong kayamanan, sa iyong talento? Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Paano ka mamuhay? By grace. Hindi po si grace By grace. Kung mapapansin po ninyo yung turo nung last time, sino po yun nandito? The grace behind the goal. The goal behind the grace pala. The goal behind the grace. Lahat tayo may goal. Pero yung biyaya. Kaya nga si Pablo, sabi niya, hindi nasayang yung biyaya ng Diyos sa akin. Kaya nga yung biyaya ng Diyos na yon na ipinigay sa kanya mula doon sa pagiging persecutor ay naging great apostle. Tingnan nyo, masama ka, pero naging tagapagtaguyod ka ng
kabutihan. Kaya dito, yung freedom from penalty, dahil sa biyaya, ang ating Panginoon ay lahat yun. Pinatawad na ng ating Panginoon. New life. Bagong buhay. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isa po sa atin ay meron ng bagong buhay. Kung noon ang buhay na walang kabuluhan, sabi nga kanina, di ba? Walang kabuluhan yung buhay po natin. Pero tandaan po natin, dahil tayo ay merong bagong buhay, tignan po ninyo sa redemptive works of Christ, every individual ay may bagong buhay. Bakit? Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao, kundi siya'y bago na. Ano yung nawala? Tandaan po ninyo yung makasalanan. Yung pagiging makasalanan. At kapag ang isang tao ay makasalanan, ibig sabihin niya, namumuhay siya doon sa kanyang dating buhay. Pastor, nagkakasala pa tayo eh. Mga kapatid, under process pa po tayo. Tandaan natin, wala pa tayong tinatawag na perfection, pero tandaan po natin, we are under process. Ano po yung process na yon? Yung pong sanctification. Yung sanctification na ginagawa ng Diyos sa atin, araw-araw, ito po yung dapat naintindihan natin. The fact na tayo ay kumilala sa ating Panginoong Jesucristo, nakipag-isa kay Kristo, dahil doon sa kanyang ginawa. Alam niyo po ba na, kung papansinin po ninyo, bakit meron po tayong the Lord's Supper? The Lord's Supper is a reminder for us doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit ka nagpapartake ng Holy Communion? We are acknowledging what Christ has done. Kaya nga new life eh. Yung taong hindi nagpapahalaga ng pagpapartake ng Holy Communion. Actually, hindi naman yung ikaw mag-Holy Communion ka, magiging banal ka eh. Hindi yon eh. Ang essence po nun is naiintindihan po kaya natin yung redemptive works of Christ na new life, bagong buhay. Kung tayo noon ganito tayong mag-isip, ngayon iba na tayong mag-isip. Dahil hindi na tayo, kundi si Kristo na. Kasi kapag yung isip natin ay katulad pa rin ng dati, at hindi ang bagong buhay na ibinigay ng Panginoong Jesucristo noong nakipag-isa tayo kay Kristo. Hello? New life po ang component na meron po doon sa sa redemptive works of Christ, yung redemption na ginawa ng Panginoon, bagong buhay. Kaya nga po, yung pag-iisip natin. Pagka nasa isip po natin, tinubos na ako ng Panginoon. Tinubos na ako. Bago na ako. New life. Meron na akong katwiran na nagmumula sa Diyos. Kaya nga, kung ating pong titignan ito, talagang parang nakakahiya sa Panginoon no? Kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Magmamalaki ka sa maraming tao, tapos ako nandun pa ako, pastor pa nandun, pero hindi ako nagpakilalang pastor. Pero dahil siya yung dun siya ibang klase Sabi niya, Christian ako. Sabi niya, ang tigas pa ng pagka-Christian niya Tapos nung mamukat-mukat din, tapos na lahat. Baba ako, pagkatapos nung baba. Tapos nandun ako sa sasakyan. Tapos bigla siyang dumating. Biglang, nagbukas na Tapos pagbukas ko ng sasakyan, narinig niya siguro yung sasakyan ko. Biglang nagtago doon sa likod. Ano yun? New life.
Naintindihan po kaya natin yung redemptive works of Christ sa buhay po natin. Mga kapatid, pag naintindihan po natin yan, magiging maingat po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Why? Nakikita ka man ng tao o hindi ka nakikita ng tao, merong nag-iisang nasa langit na nakatunghay anuman ang ginagawa natin sa buhay po natin. Even yung laman ng isip mo at laman ng puso natin ay siyasat ng Diyos. Siyasat ng Diyos yun. Kaya nga hindi po natin pwedeng itago sa Diyos lahat ng nakatago dito. Maging yung pagkukunwari natin na tayo'y Kristiyano. Pero ang totoo niyan, alam niyo po, wag nating i-violate yung grasya ng Panginoon. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ipamuhay mo ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? New life. Yan po yung components ng redemption ng ating Panginoon, yung ginawa niya. Bagong buhay. Kaya nga, patay na po tayo doon sa doon sa kasalanan na ating minanapa noon. Wala na yun Kundi tayo po ay we should live at righteous living. Kasi pinatuwid na tayo ng Panginoon Hindi ba? Ano pong gusto nyo? Ipako kayo sa krus o si Kristo na lang ang napako sa krus? Pumili ka. Sino pong gusto magpapako sa krus? Gusto mo bang magpapako sa krus para maging matuwid ka o si Kristo na lang yung ipinako sa krus? Alam nyo, kahit na anong gawin natin, tandaan po ninyo, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, pahalagahan po natin ito. Magiging maingat tayo sa ating buhay. Kaya minsan alam nyo, sa totoo lang yung kahinaan natin, ang hirap May mga weaknesses po tayo Ako, ang weakness ko, kapag hindi ako sinusunod, nagtitrigger ka agad yung Yung kakaibang yung holy anger ba? Hindi naman nagtatagal yung galit Pero once na trigger yon, ang bilis Talagang makakapagsalita ako ng yung mga mabibigat na salita. Pero after nun, matapos kong sabihin yon, wala na yon. Pero ang hirap nun Alam niyo po ba yon? Kasi sa mga taong hindi makakaunawa at hindi ako naunawaan doon sa sinasabi ko, magne-negative yan May question yan. Kaya nga anong dapat kong gawin? Kailangan kong humingi ng habag sa Diyos, Panginoon, tanggalin mo itong thorn of the flesh na ito. Minsan alam nyo, meron tayong mga thorn of the flesh. Ayaw mong gawin. Kaya nga si Paul yung gusto niyang gawin, yun yung hindi niya magawa. At yung ayaw niyang gawin, yun yung nagagawa niya. Meron po ba tayong ganong moment? Hello? Meron ba tayong ganong mga moment? O baka mamaya matuwid na tayo. Hello? Dito po. Nakikinig po ba kayo? Meron ba tayong ganong moment? Na yung ayaw mong gawin, nagagawa mo, at yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Alam niyo po ba, dahil sa biyaya ng Diyos, tandaan po natin, kailangan po tayong lumapit sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Yung bagong ako na binago mo. Pero alam niyo po ba na, kapansin-pansin po yung talagang binago po tayo ng Diyos. Binago talaga tayo ng Panginoon kasi yung mga dati nating ginagawang talagang literal na nakikitang ikaw ay masama, alam niyo po ba na binago na ng Diyos yun? Meron po kasing sin na hindi humahantong doon sa kamatayan. Ito po unawain ninyo Merong sin na hindi humahantong sa kamatayan, yung mga kasalanang hindi sinasadya. Hello? Pero yung kasalanang sinasadya, alam mong kasalanan yan, ay ginagawa mo pa. Amen po ba? So,
Kayo na po ang nakakaalam niya kung ano yung kasalanang sinasadya at yung kasalanang hindi sinasadya. Yung kayang magalit kang bigla kang magalit, sinasadya kaya yon? Dito po. Sinasadya kaya yun yung biglang mag-trigger yung galit? Sige po, unawain niyo. Sinasadya po ba? Ha? Ha? Hindi po yun. Kasi hindi mo naman gustong magalit eh. Tama po ba? At nagagalit ka dahil merong dahilan. At ito po itinuturo ko sa anger management. Dahil merong kang nakitang mali, pinuposisyon mo yung sarili mo, nagagalit ka. Yun po yung holy anger. Nagagalit ka dahil merong kang nakikitang mali. Pero it doesn't mean na kapag ikaw ay nagalit, holy ka na meron ka nakitang mali. Kailangan mo ring tignan din yung sarili mo. Pigilin mo pa rin yung sarili mo. Amen po ba? Kasi yung Holy Spirit na tinanggap natin, kailangan nakikita po sa atin, pagpipigil sa sarili. Ako pagka nag-trigger ako doon, talagang, ano yun eh, after kong magalit, lalo na sa mga anak, eto po yan sa mga anak, alam nyo, nagagalit ako. Sandali lang yon. Pero after nun, binubulay ko yung sarili ko, Lord, patawad po. Tapos bigla akong magchat-chat or lalapit sa aking mga anak. May one time na talagang nagkaroon kami ng ng mga anak ko eh. Si Josiah, niya, parang, ang tawag nito, yung recognition. 9 o'clock yun. Dapat 9 o'clock, nakapila na, no? Nakapila na kami. 9 o'clock kami na, dala-dala namin sa sakyan. Tapos itong dalawang anak kong babae, gusto nilang magtinda ng gumastos sila ng malaki eh. Maya-maya, nakita ko, daming sasakyan. Nagalit ako, sabi ko. Tignan nyo, daming sasakyan. Hindi nyo sinabi sa akin na magtitinda pala kayo. Dapat sinabi nyo. Talagang tinalakan ko sila. Sinabihan ko sila ng medyo tahimik na sila. Nakita ko, nag-subside yung kanilang yung alab nilang kumita, alab nilang Pero alam nyo, nakita ko pa rin, mabuti pa rin ang Diyos. Kasi bakit? Nung inuwi ko sila, pati yung sasakyan, kasi walang pagpaparadahan eh. Tapos naalala ko tong kay Josiah, kailangan nakapila na kami doon. Hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko, pero mas pipiliin ko yung una. Kasi minsan sa decision making, kailangan meron kang dyan eh. Kung ano yung una at pinakamas matimbang, yun yung unahin mo. So kahit hindi kumita tong dalawa, pero nakita ko doon, salamat sa Panginoon, dahil kung sila'y nanatili doon, baka nagasgasan pa yung sasakyan ko doon dahil maraming tao. Tapos nagtitinda sila ron. Tapos wala namang mga bumibili. Kasi una, ang taas ng krudo. Bibili sila ng bulaklak. Ibibili na lang nilang pagkain. Di ba? Walang bumibili. Kaya sabi ko sa kanila, salamat sa Panginoon dahil di kayo napagod anak. Pero tahimik pa rin sila. Pero inalo-alo ko sila. Alam niyo yun po yung sinasabing bagong buhay. Noon pag nagalit ako, walang kwenta yon. Sige, bahala ka sa buhay mo, manigas ka dyan. Nakita niyo yung pagbabago natin kapag nagagalit tayo noon. Pag nagagalit tayo noon, hindi tayo kumikibo sa kanila. Bahala ka. Hanggang mamatay ako, dadalhin ko ito sa libingan ko. Pero may mga ganong mga tao. Sino po yung ganon noon? Ganon po ba, Sister Ethel? Grabe ang galit. Pero nagbago na, Sister Ethel. Alam niyo yung galit, hindi ka pwedeng magalit ng, limbawa, araw, lulubugan ng araw yan. Pag gabi ka namang nagalit, hindi dapat sikatan ng araw. Sabi sa Ephesians, si Apostol Paul ang nagsabi niyan. Kaya tingnan po ninyo, yung bagong buhay, kailangan mamatay na tayo doon. Amen po ba? Mamatay na tayo doon sa dating buhay natin. Huwag ka nang mamuhay doon sa gawa ng laman. At maliwanag po ang gawa ng laman. Amen po ba? Hindi na natin dapat pinamumuhay yon. Okay? Grabe ang init Damang-dama yung init.
Okay, sige po, matatapos na po ako para lalo tayong mag-init sa Panginoon. Last, yung pong finality po, yung components ng redemption, ito po yung the seven last word, yung seven last word na sinabi ng ating Panginoon. So gusto ko lang pong yung kailangan po nating ma-recognize ito kasi yung sinabi ni Christ na it is finished. Alam niyo po ba na kapag naintindihan po natin yung redemptive works of Christ, pag sinabi ng Panginoon, it is finished, tapos na. Wala ka nang dapat gawin katulad nung ginawa ni Christ. Hindi mo na pwedeng ulitin. At maging po yung pagkakasala natin, kapag ikaw ay namuhay pa rin sa pagkakasala, sabi ng Bible, wala nang haing ihahandog pa sa'yo. Kasi tapos na eh. Isang beses lang yun eh. Amen po ba? Huwag nating ibilad sa kahihiyan ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi hindi na tayo, kundi si Kristo na. Kung paano kang mag-isip, kung paano kang magsalita, kung paano kang kumilos. Isang Kristiyano. Amen po ba? Kaya sinabi ni Kristo na talagang kailangan nating makita ito. Tapos na eh. Tinapos na ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung sinabi ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo na it is finished. Sa John chapter 19, verse 30. Tingnan po ninyo yung sinasabi sa John chapter 19, verse 30. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sabi ng ating Panginoon, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. The fact na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, it is finished. Mga kapatid, panghawakan po natin ito. Sa buhay po natin kung bakit tayo po ay binigyan ng Panginoon ng tinatawag na pagpapakita niya ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay dahil nais ng Panginoon na maranasan po natin yung katotohanan ito. Kaya sa bawat isa po sa atin ngayon, kung ang ating Diyos ay nagtagumpay doon sa kamatayan, at dito na po ako magwawakas, sa 1 Corinthians chapter 15, huwag po kayong panghihinaan ng pag-asa. Kasi Kristiyano po tayo. Amen po ba? Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang panghihinaan ng pananampalataya. It is finished eh. Tapos na eh. Tinapos na ng ating Panginoon. At eto po yan. Sometimes, gumawa ka na ng mabuti, gumawa ka ng okay, pero minsan nakakaramdam pa rin tayo ng kahinaan. And this is a challenge to us. Na binanggit po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 hanggang 58. Tignan po ninyo yung sinabi po rito ni Apostol Paul. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ito po, panghawakan niyo po ito Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ginawa ni Kristo? Redemptive works of Christ. It is finished. Kaya nga, lagi nating pasalamatan ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na tayo po ay laging ipinaparada sa tagumpay.
matagumpay po tayo, hindi po tayo talunan. Kaya ang mga tunay na Kristiyano, hindi po yan talunan. Amen? Lagi tayong, bumangon. Kung minsan bumabagsak, bumangon ka. Nadapa ka ulit, bumangon ka. Why? Tinapos na ng Panginoon eh. Kaya yung faith natin, hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoon, yung second coming ng ating Panginoon, magpalakasan po tayo sa isa't isa. Sa Hebrew chapter 10 verse 25. Hanggat hindi bumabalik si Kristo, bawat isa po sa atin ay magpalakasan. Amen? Magpalakasan tayo. Let us encourage one another kasi hindi pa tayo fully, yung ganap talaga. Magiging ganap lang po tayo. Yun po yung tinatawag na glorification. Yun yung huling-huli. Glorification. Sanctification pa lang tayo ngayon. Yung glorification, wala pa. Pag sinabing glorification, magiging perfect na po tayo. O kaya kung tayo po'y namatay na, kinuha na ni Christ, kinuha na ng Panginoon, mararanasan na po natin yung glorification. Ngayon, sa verse 58, mga kapatid, challenge ko po sa bawat isa. Kaya nga, mga minamahal, kung ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay, sabi nga nila, kanina daw nabuhay muli eh. Pero sa totoo lang noon pa, nabuhay na ang ating Panginoon. So tandaan po natin ito ha. Kaya nga sa verse 58, kaya nga mga minamahal, kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, katulad ng na-share ko kahapon, ang unang ministry natin is the family. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong manghina. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ginawa mo lahat, pero hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Sa labas, sa community, ministry natin sa labas. Huwag kang mapagod. Sabi ng Galatia 6:9, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Kung ano yung mabuti, sapagkat alam natin, kung ano yung ginawa mo sa kapwa, yun din ang babalik sa'yo. Yung mga steward na ibinigay ng Diyos sa atin. Time, treasure, talent. So yan yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hayaan po natin, ministry po yan eh. Maging tapat po tayo sa Diyos diyan. Be faithful. Kaya dito, nagpapagal po tayo sa lahat ng yan. Hindi mawawalan ng kabuluhan yung pagpapagal po natin sa Diyos. Amen po ba? Bakit? Sapagkat nabuhay na muli si Kristo. He is alive. Pwede po ba natin sigaw? He is alive! Yan. Tandaan po ninyo yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Walang kabuluhan yung pananampalataya natin kung hindi nabuhay na maguli si Kristo. Walang kabuluhan itong itinuturo ng mga apostol at maging ako yung mga itinuturo ko ayon po dito sa 1 Corinthians. Walang silbi yung pananampalataya, walang silbi yung mga tinuturong salita kapag hindi muling nabuhay. Yan po ang the redemptive works of Christ. At God is faithful to that. Amen po ba? Itinuro niya sa atin yan at ngayon ay lagi pa niyang pinapaalala sa atin. Kaya huwag kang malungkot kapatid. Mapalad tayo. There is victory because He is alive. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Pwede po bang sambahin natin ang Panginoon with all our heart at sa oras po ito, hayaan po natin siguro dahil ginawa na ng Panginoon ito
2,000 mahigit nang nakakaraan. Dati, nung una, naririnig ko, 2,000 years ago. Ngayon, mahigit na eh. 2,000 years mahigit na ang lumipas. Pwede po bang ulitin po nating sambahin ng Panginoon yung ginawa niya? Hayaan po natin, ibalik natin sa Kanya yung marapat na pagsamba sa Kanya. And as we worship Him, it is a declaration ng ating faith, ng ating hope, and even yung ating pananampalataya na talagang sumasamba tayo sa Diyos na talagang namatay, inilibing, at siya'y muling nabuhay. So sa oras pong ito, let us worship the living God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. give amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love. Thank you for these nail-pierced hands. Thank you for Nail pierced hands, washing all my sin and shame. in love you Pray your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb. worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. you reign victorious, high and lifted up, High and lifted up. lifted, Jesus, Son of God, The darling of the heaven, darling of heaven, crucified. worthy is the Lamb. Worthy is The Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Let us lift the name of Jesus high and lifted up. Jesus, Son of The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Oh Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb
salamat po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa iyong katapatan, Panginoon, sapagkat ipinamalas mo ang iyong dakilang pag-ibig sa amin kahit na kami makasalanan pa. Patuloy mong ipinadama sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, O Diyos, sa makabuluhang kamatayan mo, Panginoon, sapagkat naranasan po namin ang kapatawaran, naranasan po namin, O Diyos, ang kalayaan, naranasan po namin ang katagumpayan, naranasan po namin, Panginoon, ang katubusan sa aming mga kasalanan, at kami binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ikaw ay Diyos na tapat, na patuloy lamang na pinatutunayan mo na ikaw ay noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa lahat ng iyong mga anak na ito. Kaya mong sa puso nila. Patuloy nila pahalagahan ang ginawa mo sa puso ng Kalbaryo. Sapagkat hindi na po ito pwede ulitin pa. Minsan lamang, subalit kung kami ay mananalig at magtitiwala sa buong buhay namin ay magiging. Salamat, O Diyos, sa tagumpay na ibinigay mo. Pinasasalamatan ka namin, pinapupuyan ka namin, pinupuhanan ka namin. O Diyos, harapan namin sa pangalan ng aming Diyos, ang lahat ng Amen. Hallelujah. Kanina po binanggit sa atin, when there is law, there is violation. And when there is violation, there is sin. But now, because we have Jesus, we are free to worship our living God. Amen po ba? Amen. Tayo pinagtagumpay na ng ating Panginoon. So let's continue to sing about what He has done. Let's sing for all you've done. Let's sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, and I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, and you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Let's sing once again, my Savior, Redeemer. Oh, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's sing with a joyful heart. You live, and you died, and you rose again on high. Oh, you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you live. Oh, you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, it's all because of you. 'Cause you came near
the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Let's sing this song once again, 'cause you came near. Oh, from the everlasting, oh, to the world we live. The Father's only Son. Once again, 'cause you came near. Oh, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. With full declaration, 'cause you came near. Oh, from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near. 'Cause you came near. From the everlasting, oh, to the world we live. The far for the very last time, 'cause you came near. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live. The Father's on. And now let's sing you live. And you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you live. Oh, you live and you died and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Oh, hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Oh, sing hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Glory to you, our victorious God. Hallelujah. Sige po tayo po maaari